Rain or Shine versus Blackwater. Siyempre, andyan yung mga unpredictable starters ni Coach Cheng. Pero yung Blackwater, ginagaya rin no? Kahit hindi naman dapat. So, going to the ball game, binigyan agad nila ng touch si Jalen Johnson kasi kakabalik lang and he drills the opening points. That's a good sign na magiging maganda yung laro nila. Next one is, yung philosophy nga nila, pag libre ka, tira mo. And yung rookie nila na si Dayok Quahao is not gun shy. May konting space, pull agad sa labas. And kudos sa import nila kasi sumusunod sa system eh. Tsaka may game plan sila on how to battle yung Blackwater kasi ang ganda nga ng pinakita nila last game. So, game plan, pag merong chance to run, kung sino yung may hawak ng bola, is don't hesitate to push the basketball. Kasi merong slower runner yung Blackwater with their import. And si Apsho will not run like that. Kaya makikita mo buong game na puro ganyan yung ginagawa ng Ross. May sinusundan sila na game plan. Sana all, 'di ba? If hindi nasisira, bakit mo papalitan? Tapos uminit pa si Andre Karakot para sa Rain or Shine, hitting 4 3-pointers, and it doesn't matter kahit on the break kasi malaki naman yung chance nila for offensive boards eh, kasi mabagal nga bumaba si Apsho. Gusto ko na lang din sigurong mag early take away, total early pa lang, masasabi nating tapos na yung laban eh. Gusto ko mag-rant sa Blackwater, na-weirdan talaga ako sa kanilang plano. Sobrang ganda ng nilaro ni Bearfield together with Apsho sa kanilang last game. Yun, may chemistry, former teammates, pero sa second quarter, pinasok. Kahit lumulobo na yung lamang sa first quarter, sige lang! Tsaka yung choice of rotation, di ko talaga magets bakit mas pabor kay RK Ilagan. Tingnan nyo to, may mga possession na bad shot taker talaga. Yes, magaling sa magaling. Shooter. Pero yung stability na meron kayo, ayaw nyo lang gamitin eh. And ito, ginamit na pala si Dolph Panopio. Kita nyo kung gaano siya ka-steady yung laruan. He will also do the right things. Pero syempre, he's not perfect. Human being naman siya. Ayun, na-foul niya si Karako, 3-point play. Ang ginawa, nilabas agad siya. Ilang minuto pa lang. And favored another guard named Jed Mendoza. Like, seriously, Blackwater? You pick Panopio at the third pick. As the third pick. Tapos, gaganyan nyo lang, di ba? Tsaka bakit Rain or Shine formula yung ginagamit, eh hindi naman ganyan yung roster. Meron kayong big three na dapat piniplay nyo together to grow together. You have Bearfield, Dolph Panopio, Christian David. Paano nila mabibuild yung chemistry nila if they are not learning with each other? Or baka, alam din naman na hindi magtatagal yung tatlong yan sa iisang team. Nakaka-frustrate lang as a PBA fan kasi ang ganda ng roster eh. Alam mo yun, parang nababalance na yung liga. So, masyado na ring mahaba yung run ko. And you know naman na sobrang tambak na yung nangyari sa game na to. 151 points! So, napakita naman natin kung ano yung game plan ng Rain or Shine and kung paano nila tinalo yung Blackwater. Tsaka, siguro bukas gagawa na lang ako ng Rain or Shine blueprint na video kung paano na build yung roster. Tsaka, sasabihin ko na agad dito, hindi nila deserve na tawaging intro boys kasi ang dami kong nakikitang comments eh. Kasi pinaghihirapan nila na makapasok, unlike yung mga meron ng material, so mananalo na lang yung kailangan. So malaglag man yung Rain or Shine, pero yung mga players kasi yung nabibigyan ng break, lalo yung mga dating Ross, 'di ba? Asa na sila, 'di ba? Yung mga nagkapangalan pagkalipat ng team. So sobrang engot talaga ng mga magsasabing new intro boys ang Rain or Shine. Independent team yan. They don't deserve that treatment. So, ayun lang siguro. So, pasensya na kung puro rant lang. So, this is Agon Hoop. See you in the next upload. Bye-bye!